Nagsimula ang eksena sa taong 1967 na nagpapakita sa piloto at colonel ng spacecraft, si Vladimir Kamarev, na pabalik sa Earth pagkatapos makumpleto ang misyon. Habang naghahanda siyang makarating sa ibabaw ng Earth, ang buong spaceship na Soyuz 1 ay biglang nilamon ng kung anong nakakasilaw na liwanag na tila nagresulta sa kanyang kamatayan. Ang eksena ay pinutol sa ilang taon na lumipas na nagpapakita sa ekspedisyon patungong Mars na pinamumunuan ng Swedish billionaire na si William Meyer. 10 buwan sa paglalakbay, ang mga tripulante ng Ulysse spaceship ay nakarating sa orbit ng Mars. Bago simulan ang proseso ng paglapag, inutusan ni Kapitan Martin Najak ang AI assistant ng ship, si Irene, na suriin ang lahat ng mga settings ng system. Sa maikling talakayan ng koponan bago lumapag, inihayag ni William kung paano siya gumugol ng 4 na taon na paghahanda para sa paglalakbay na ito at isinakripisyo ang halos lahat ng kanyang pera. Gayunpaman, tila natalo sila ng kumpanya ng Amerikano na tinatawag na Zillion, nang maunahan silang makapunta sa Mars 2 linggo na ang nakalilipas. Gayunpaman, ang Earth ay hindi nakatanggap ng komunikasyon mula sa mga tripulante ng Amerika, maliban sa isang video na nagbabalang huwag pumunta sa Mars. Ang babalang ito ay lumikha ng hindi pagkakaunawaan sa mga tripulante ng Ulysse, ngunit ipinahayag ng kapitan na sila ay makakarating doon sa anumang paraan. Pagkatapos, si William ay nagkaroon ng pribadong pakikipag-usap sa therapist ng misyon, si Jean Renoir, at tinanong siya tungkol sa saloobin niya sa paglapag sa Mars. Ipinahayag niya ang pagtutol sa paglapag dahil naniniwala siya na ang 10 buwan na paglalakbay ay nagdulot ng mapanganib na neurosis o karamdaman sa pag-iisip sa ilan sa mga tripulante. Idinetalye niya ang kasalukuyang sitwasyon. Ang engineer na nagngangalang Basil ay nagpapakita ng sintomas ng sociopath, isang kondisyon sa pag-iisip na nagpapakita ng walang pagpapahalaga sa tama at mali at binabalewala ang karapatan at damdamin ng iba, habang ang kapitan ay nakikipaghiwalay sa kanyang asawa, na maaaring negatibong makaapekto sa kanyang mga pagpapasya o paggawa ng desisyon. Samantala, ang isa pang tripulante, si Simon, ay sumusuway sa utos ng nakatataas at hindi nakikipag-usap sa kapitan. Habang naghahanda ang mga tripulante sa paglapag, sinuri ng AI Irene ang lahat ng kinakailangang system at nakakita ng problema. Ang ship ay ayaw humiwalay sa carrier system. Malaking banta ito sa mga tripulante dahil kapag hindi sila humiwalay, mahuhulog sila sa Mars na parang bato at masusunog. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap, napagpasyahan nila na ang tanging solusyon ay isagawa ang proseso ng mano-mano. Pagkatapos ay nagboluntaryo ang kapitan na makipagsapalaran at ayusin ang problema. Nang makalabas siya sa spaceship, pumunta siya sa uncoupling lever at hinila ito pababa. Ngunit bago siya makabalik, ang spaceship ay nakaranas ng turbulence at tumilapon ang kapitan sa kalawakan. Sa kabila ng trahedyang ito, ang koponan ay walang oras upang magluksa habang ang ship ay bumubulusok pababa sa ibabaw ng Mars. Di nagtagal, nagdulot ito ng pagkawala ng kuryente na nagpa-shutdown kay Irene, kaya napilitan ang mga tripulante na umasa lamang sa manumanong paglapag. Pagkatapos ng maraming problema, sa wakas ay nakarating sila sa pulang planeta. Gayunpaman, hindi pa rin nalulutas ang problema dahil hindi nila ma-restart si Irene. Kung wala ang AI, ang life system support ay hindi gagana, kaya mayroon na lamang silang 24 na oras na oxygen. Pagkatapos suriin ang spacecraft, nalaman nila na ang labis na pagkonsumo ng gasolina sa panahon ng paglapag ay umubos sa enerhiya na kailangan upang muling i-restart ang ship. Ngayon, ang tanging pagpipilian ay maghintay ng 48 oras upang ang mga solar panel ay makabuo ng sapat na enerhiya para sa generator. Gayunpaman, wala silang ganong karaming oras, kaya ang mga tripulante ay naghanap ng ibang solusyon. Si Simon, na humawak sa tungkulin bilang kapitan, ay nagmungkahi na hanapin ang spacecraft ng Amerikano, ang Zillion, at kunin ang mga kinakailangang kagamitan mula doon. Sa pagkilos ayon sa planong ito, sina Simon, Jean, at Eva ay sumakay sa rover, habang ang iba sa koponan ay nagpatuloy sa pagsisikap na i-restart ang ship. Naalala ni Basil ang energy-saving function ng AI at agad na sinimulan ang proseso ng pag-reboot, ngunit hindi nagtagumpay. Samantala, nahanap ng koponan ni Simon ang spacecraft ng Amerikano, ngunit ito ay nag-crash at ganap na nawasak. Nang walang makitang kapakipakinabang, nagpasya silang bumalik sa kanilang ship. Sa daan, nakita nila ang walang malay na lalaki na naka-spacesuit kasama ang kahon sa tabi niya.
Habang papalapit ang crew para tingnan siya, napagtanto nilang humihinga siya, kaya pinilit ni Jean na isama siya. Ipinahayag ni Simon ang pag-aalala tungkol sa limitadong antas ng oxygen, ngunit kahit papaano ay nagawa siyang hikayatin ni Jean. Pagkatapos, si Simon at ang koponan ay bumalik sa ship, ngunit ang kapwa tripulante, si Jan, ay tumanggi na papasukin sila, na nagsabing ang 4 na survivor ay mas mabuti kaysa sa 8 bangkay. Ang iba pang miyembro ay tutol sa desisyon ni Jan at nakipagtalo sa kanya, ngunit siya ay nananatiling determinado. Sa gitna nito, nagising ang walang malay na lalaki, na hindi maipaliwanag na nagpanumbalik sa pag-andar ng ship, na nag-iwan sa lahat ng labis na pagkalito. Nang maglaon, sa panahon ng interogasyon, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Soviet cosmonaut, Vladimir Kamarev, na naglilingkod para sa gobyerno ng USSR. Nang magtanong ang crew ng ilan pang mga katanungan, sumagot si Vladimir sa kumpiyansang pamamaraan, na nagpataas ng kanilang hinala na maaaring siya ay nagdurusa ng PTSD o matinding trauma at sinasabi niya sa kanila kung ano ang nakuha ng kanyang utak bago ang nakakatromang insidente. Pagkatapos ay nagpa siya silang i-quarantine siya hanggang sa gumaling siya mula sa stress. Sa ngayon, ipinadala nila ang impormasyon sa Earth upang maghanap ng karagdagang detalye. Pagkalipas ng ilang oras, nakatanggap sila ng tugon mula sa Earth na nagsabing walang Russian sa Zillian ship. Bukod dito, ipinaalam sa kanila na si Vladimir ay iniulat na namatay noong 1967 at kung buhay pa siya, nasa 70 taong gulang na siya ngayon. Lalo silang naguluhan dahil si Vladimir ay hindi ganoon katanda. Bilang therapist, si Jean ay naatasang magtanong kay Vladimir. Gayunpaman, ang tanging bagay na ipinagtapat niya ay nakakaramdam siya ng gutom. Pagkatapos ay umalis si Jean upang kumuha ng pagkain para sa kanya, habang sinusubukan ng iba na pag-isipan ang sitwasyon. Samantala, nilapitan ni Basil si Eva at ibinahagi ang sariling teorya. Maaaring matagal nang naghihintay si Vladimir na makarating sila sa Mars. Bumalik sa quarantine room, nagbigay si Jean ng pagkain kay Vladimir habang binabanggit ang tungkol sa naiulat na pagkawala niya sa nakaraan. Ipinakita niya ang balita tungkol sa iniulat na pagkamatay niya 50 taon na ang nakalipas at maging ang kanyang libing. Sa kabila ng nakakabalisang paghahayag, nananatiling kalmado si Vladimir at sa halip ay nagtanong kung hindi siya naniniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Bukod sa lahat ng ito, ang spacecraft ay hindi pa rin magagamit dahil sa kakulangan ng gasolina, na pumipigil sa kanila sa pag-alis. Kinabukasan, misteryosong nawala si Vladimir mula sa ship, sa kabila ng napaka-secure na pasukan at labasan nito. Tiningnan ni Simon ang buong lugar ngunit hindi siya nahanap. Di nagtagal, natuklasan nila na nawawala din ang spacesuit nito, na nagpapahiwatig na nakalabas siya sa ship. Mabilis na kumilos, sina Simon, William, Jean, at Jan ay sumakay sa rover at sinundan ang heat trail na sinusubaybayan ni Irene, habang sinusuri ng natitirang mga miyembro ng koponan ang DNA ni Vladimir. Pagkaraan ng ilang oras, ang mga tripulante ay nakagawa ng nakagugulat na pagtuklas. Ang DNA ni Vladimir ay nagtataglay ng ikatlong strand, na hindi katulad ng sa karaniwang tao. Agad nilang sinabi sa iba pang crew ang tungkol sa natuklasan, at iginiit ni Eva na walang kilalang anyo ng buhay ang nagpapakita ng gayong istruktura ng DNA. Hindi nagtagal, nakita ni Simon at ng koponan si Vladimir na nakatayo sa tabi ng hindi pangkaraniwang mabatong istruktura na may maliit na pyramid na bato sa tuktok nito. Nang tanungin tungkol dito, sinabi ni Vladimir, "It's Mars delivers," at sinabi rin na ang planetang ito ay matagal nang naghihintay sa kanilang pagdating. Sa ibang lugar, ang founder ng Zillian Corporation, si Ivan Goldstein, na unang ship na nakarating sa Mars, ay sinabihan tungkol sa natagpuang tao sa pulang planeta. Sinabi ng mga mananaliksik na ang presensya ng lalaki doon ay hindi natural, tiyak na tinukoy siya bilang isang alien sa anyong tao. Ayon sa kanila, ang tanging uri ng buhay sa labas ng lupa na kayang mabuhay ng ganoon katagal ay artificial intelligence. Bumalik sa Mars, ibinalik si Vladimir sa Ulis at isinailalim sa interogasyon. Gayunpaman, wala siyang maalala kung paano niya binuksan ang pinto ng ship at lumabas. Nang maglaon, nagsagawa si Irene ng pag-aaral sa kakaibang istruktura at napagpasyahan na ito ay halos kahawig ng istruktura mula sa sinaunang sibilisasyon sa Earth. Ito ay nagpapahiwatig na maaaring naging inspirasyon ng gumawa nito ang sibilisasyon ng tao o hiniram ng mga tao ang mga elementong ito mula sa mga extraterrestrial na nilalang sa nakaraan.
Sa gitna ng kanilang talakayan, napansin ng mga tripulante ang isa pang spaceship na lumapag sa planeta at ipinagpalagay na ito ay ipinadala ni Ivan. Puno ng pag-asa para sa pag-rescue, agad nilang sinikap na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng radyo, at sa kanilang kasiyahan, ang kapitan ng barko, si Gemma, ay tiniyak sa kanila na tutulungan sila. Gayunpaman, walang tiwala si William kay Ivan, kaya iminungkahi niya na itago si Vladimir sa kanila. Bilang resulta, binigyan ni Jean si Vladimir ng uniforme para maisama siya bilang isa sa mga tripulante. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sa kanilang sasakyang pangkalawakan ang dalawang lalaking militar, sina Teniente Colonel Edward Doino at Major Adam Wayne. Buong puso silang tinanggap ni Simon, ngunit malamig ang pag-uugali ng dalawang armadong tauhan. Gusto ni Edward na ibigay nila ang parehong kahon na nakuha nila mula sa pagkasira ng Zillion spacecraft. Nang mag-alangan ang mga tripulante, sinabi ng mga opisyal na tutulong lamang sila kung susundin nila ang kanilang mga utos. Naiwan na walang pagpipilian, ibinigay ni William ang kahon, pagkatapos ay umalis ang dalawa, at sinabing babalik sila sa lalong madaling panahon. Nang maglaon, pinag-aralan ni Eva at Basil ang mabatong istruktura at nalaman na ito ay binubuo ng alloy na hindi nag-e-exist sa Earth. Gayunpaman, kilala ito mula sa mga sinaunang mapagkukunan at minsang tinawag na orichalcum, ang metal ng Atlantis. Bilang karagdagan sa iron, zinc, copper, at nickel, naglalaman ito ng triple helix DNA, katulad ng kay Vladimir. Nang malaman ang paghahayag na ito, iminungkahi ni William na ilihim nila ang pagtuklas na ito dahil kukunin ni Ivan si Vladimir kapag nalaman niya. Sa puntong ito, naganap ang maliit na pagtatalo sa pagitan ng mga miyembro ng tripulante dahil ang ilan sa kanila ay gustong ibigay si Vladimir kay Ivan kapalit ng pag-uwi sa Earth, habang ang ilan ay gustong manatili doon upang tuklasin ang katotohanan. Sa sumunod na eksena, inanyayahan ni Jean si Vladimir sa kanyang cabin at humingi ng pahintulot na gamitan siya ng hypnosis. Gusto niyang kumuha ng karagdagang impormasyon mula sa kanya. Hindi inaasahang sumang-ayon si Vladimir, kaya't hinipnotize niya ito para ibunyag kung paano siya napunta rito. Habang sinisimulan niyang ibahagi ang kanyang karanasan, pinapanood ng ibang mga tripulante ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng monitor mula sa labas ng cabin. Ibinunyag ni Vladimir na sinusubukan niyang ilapag ang Soyuz 1 nang makakita siya ng kakaiba sa kalawakan. Sinimulan nitong lamunin ang buong ship, na nagpataas din sa temperatura ng husto. Bago pa niya maibunyag ang higit pa, si Vladimir ay nagsimulang makaramdam ng hindi komportable, kaya hindi siya makontrol ni Jean. Di nagtagal, naputol ang koneksyon, na naging sanhi ng pagiging blanko ng screen sa monitor. Dahil sa pag-aalala para sa kaligtasan ni Jean, ang mga tripulante ay nagmamadaling pumasok sa cabin, at nakita nilang naghahalikan ang dalawa. Kinabukasan, dumating si Gemma at ang kasamahan niyang si Alan sa Ulysse. Humingi sila ng paumanhin sa pagpapadala ng mga tauhan na militar kanina, at ipinaliwanag na nag-iingat lamang sila. Pagkatapos ay ipinahayag nila na pumapayag silang tumulong sa pag-aayos ng spacecraft upang mapabilis ang kanilang pag-alis. Kasunod nito, sinimulan ng engineer na si Alan ang kanyang trabaho, habang ginagabayan ni William si Gemma sa paglilibot sa sasakyang pangkalawakan. Nang maglaon, habang nakikipag-usap si Gemma kina Simon at Jan, hindi niya inaasahang binanggit ni William ang isa sa mga sikreto. Ang ekspedisyon ay hindi lamang para sa paggalugad sa planeta. Lumalabas na 4 na taon na ang nakalipas, isang rover mula sa Mars ang nagpadala ng mga larawan sa Earth, na inihayag ang pagtuklas sa Stele, isang information storage system na maaaring muling baguhin. Ang paghahayag na ito ay ikinagalit ni Jan at Simon, at pagkatapos ay binatikos si William sa pagtatago ng malaking impormasyon mula sa kanila. Ipinahayag ni Jan na wala na siyang tiwala sa kanya at itinuring siyang traidor. Higit pa rito, ipinahayag ni William na handa siyang lumipat ng panig at magtrabaho kay Ivan kaysa makipagtulungan sa kanila. Kasunod nito, nilapitan ni Basil si William na may nakagugulat na paghahayag. Ang DNA ni Vladimir ay gumaganap bilang isang entity na nagpoproseso ng data, na ginagawa siyang isang nabubuhay na computer program. Para patunayan ang sinasabi, ipinaalala niya kung paano na-activate ni Vladimir ang buong ship sa sandaling pumasok siya rito. Iginiit din niya na si Vladimir ang responsable sa pagputol ng footage ng monitor mula sa cabin ni Jean kanina. Nang maglaon sa araw na iyon, pumunta si William kay Jean at ipinakita sa kanya ang ilang larawan na natanggap mula sa Mars 4 na taon na ang nakararaan.
Inihayag niya kung paano nabuo sa mga larawang iyon ang mukha ni Jean nang ma-decipher ito, na siyang dahilan kung bakit siya ang pinili niya para sa ekspedisyon. Nang mapagtanto kung paano siya ginamit, nakaramdam siya ng pagkabigo at lumayo. Nang maglaon, habang si Gian ay nasa kanyang cabin, bigla siyang nakaranas ng pangitain tungkol sa sarili niya pabalik sa kanyang tahanan. Sa pangitain, nilapitan siya ni Vladimir, na nagsabi sa kanya na siya ang ugnayan sa pagitan ng Earth at Mars at libo-libong taon na siyang naghihintay para sa pagdating niya. Sinabi rin niya sa kanya na kailangan niyang gumawa ng mahirap na desisyon at ibigay sa kanya ang isang coordinate sa isang lugar sa Mars. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.